Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon at opinion. Latest presidential survey na kung saan panalong-panalo si VP Sara. Nilampaso niya lahat ang mga kalaban. Okay. Ito, survey was conducted by Tangerie. Okay, palagi kong sinasabi na hindi ako masyadong nagtitiwala sa Tangerie kasi nga yung pinapublish nilang survey nila before election hindi ka panipaniwala dahil commission survey. Kung sino ang nagbabayad susundin niya yung nag-utos, nagbayad. Ito medyo open ako ng konti. Tangerie survey kailang non-commission survey. So kung walang nagbayad, sige, mag-survey ka lang kung anong totoo, yun lang. Kasi parang public service. So, kaya medyo mas tiwala ako, katanggap-tanggap itong result na ito dahil non-commission survey. Ito, sa Manila Times. Sara Leni, early favorites for 2028 election. So ito po ang May 20 to 21 ang period of survey. So, bago lang, Ang nangunguna po, si VP Sara, nakakuha siya ng 29%. Ang boto niya, of course, malakas siya sa Davao Region at saka Northern Mindanao. And then si Leni, nakakuha siya ng 21%. Okay, medyo close ang labanan, nabuhay na po ang mga dilawan ngayon. And I believe it so. Kasi itong midterm election, grabe, namayagpag ang mga dilawan. So 21%, ang boto niyang malaki galing sa NCR at Bicol Region. Ito, Bongo, 15%. Oh, malakas. Si Senator Bongo, 15% of course galing Mindanao. But, you see, hindi pwedeng dalawang tatakbo sa Mindanao. Kaya itong 15% ni Bongo na ito, mapupunta ito kay VP Sara. Mamaya, i-analyze natin. Ito na unti-unti nang palaos si Raffy Tulfo. Dati, si Raffy Tulfo dumidikit kay VP Sara. Ngayon, sa survey ito, 11% na lang. Ang boto niya, kuha niya sa karamihan sa Southern Luzon. Okay, undecided, 11% dahil malayo pa ang eleksyon. Okay, for the first time, si Speaker Romualdez tumaas ang kanyang rating, 6%. Dati-dati, 1% lang Ngayon, pwede dahil palapit ng eleksyon, dahil sa dami na ng ayudang naibigay, siyempre may mga nagpapasalamat sa ayuda. Kaya tumaas 6%. Itong 6% concentrated sa Eastern Visayas and Northern Luzon, yung baluarte ng mga Marcos. Escudero, yan, parang may ambisyon din ito kasi nagkandidato siyang vice president noon natalo lang. Mayroon siyang 3%. Padilla, 3%, si Robin Padilla ba? Ayan, itong boto ni Padilla, mapunta rin ito kay VP Sara. Others, 1%. So, tatlong pangalan sa na-survey, Duterte Black, Inday Sara, Go, and Padilla. Ang tatakbo dyan, si VP Sara lang. Hindi tatakbong presidente si Bongo, hindi tatakbong presidente si Robin Padilla. Kaya yung 15% at 3% ni Padilla, that's 18%. Idagdag mo sa 29% ni VP Sara, ilan na yon? 18, magiging 47%. Tapos ng boxing. Hindi pa nagsisimula ang boxing, knockout ng mga kalaban. Iyan po ang nakita kong Kaya, ulitin ko, kahit sinasabi ko na hindi ako naniniwala sa survey ng Tangerie kasi nga commissioned yung mga unang survey nila. Ito nakita ko, agree ako, more or less ito ang sentimento ng Pilipino.
voters as of now. Okay? So, sa Vice President naman, nagsurvey din sila. Ang nangunguna sa Vice President, si Bongo with 36%. Pangalawa sa Vice President, si Bam Aquino, 26%. Yes, lumalakas sila. Samantalang si Raffy Tulfo, na ang taas ang rating niya pagiging presidente. Akala ko nga, sure na siya kung Vice President. Wala na, 11% na lang. So, parang nawala na yung amor ni Raffy Tulfo sa mga voters ngayon. Kaya sa 2028, sigurado ko ang Dilawan, they will feel their own. I don't know kung BP Leni ba or si Hontiveros. O pwede rin si Bam Aquino. Mag-usap-usap sila. Basta they will try again. Natalo sila 2022 dahil nag-unite Marcos Duterte. Kaya layo ng lamay. Nagkahiwalay ng Marcos Duterte. Kaya sabi nila, pagkakataon na natin ito. Divided na yung boto nila. Yes, divided nga. Correct. Kaya malaking pag-asa ang mga Dilawan sa 2028. Sila ang nakikita ko malaking kalaban o malakas na kalaban ni BP Sara. Romualdez, bring it on. Sino pa bang ibang kandidato ng Marcos? Wala naman akong nakikita ng ano. Okay, Raffy Tulfo, pwedeng itong boto ni Raffy Tulfo na 11%, idagdag mo kay Romualdez. So magiging 17%. Wala, talo pa rin siya ni Leni. Kaya nakikita ko, pwedeng mag-team up Romualdez, Raffy Tulfo. So kung si Raffy Tulfo ang makakalaban niya si Bongo at saka si Bam, mahirapan pa rin. Kaya it's a three-way fight sa 2028. Duterte, Dilawan, and Marcos Romualdez Tulfo tandem. Sinong malakas? Ay tingnan natin. So, impeachment, wala na tayong problema. It's just a matter of formality na lang dahil we have the numbers. Panalo na po si BP Sara sa kanya impeachment. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, nabimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan Ugero, so mag-atop na gid sila karon. Tindog sila sa bagong balay. Pagkatagpun ko nito. Basta wak tapos. O karon te nindot na gid kaayo ang inyong balay o. Nakapatindog na gyud mo og bagong balay. Nindot na gid nga tan-awon ang inyong atop. So karon te unsa man ang imong maistorya nga nakaatop na mo nagpatindog na mo og balay nga bago. Unang-una, salamat sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video nga natabang sa mo. Salamat gid kayo sa inyo ha. Kay nakapatindog gid ko sa among balay. Kung dili ang nagtabang sa mo, di gid mo makapatindog sa balay namo. Salamat kayo. Salamat.
Karon te pila day ka bukang imong anak? Akong anak, duha na. Duha. So upat mo nga magpuyo din ani. Oo. Oo. Sige, mara to te. Salamat. Salamat. Sige, bye-bye.